Bali papaliwanag po natin kung bakit dito tayo nag-uumpisa at kung bakit kailangan dito tayo mag-umpisa sa may floor drain. So, karamihan po kasi na mga nakikita natin na mga nagtatiles is, kumbaga ginigitna nila yan. Halimbawa ito yung gitna, dyan sila nagunang, dito po sila unang nag-install. Magandang araw po muli mga sir at welcome back po ulit sa ating YouTube channel. So, for today's video po pala mga sir ay gusto ko lang i-share sa inyo tungkol po dito sa pagtatiles sa flooring ng CR. So bali, pakita ko lang po sa inyo yung kasalukuyang trabaho po natin, trabaho ko po sa ngayon. At bali, nandito po pala ako sa Goa, Camarines Sur. So shout out na lang po sa mga taga Goa, Camarines Sur na mga subscriber at viewers po natin. Kasi minsan po may mga nagtatanong din sa atin kung ano daw ba yung mga paraan o diskarte rin natin kapag nagtatiles po tayo sa CR, lalong-lalo na po pagdating sa pagtatiles sa flooring. So ano ba yung mga kailangan natin i-consider at ano ba yung mga dapat nating tandaan kapag magtatiles po tayo sa flooring ng CR. So ayan, so bali ipakita ko muna po sa inyo itong flooring ng CR na tinatiles natin. So bali papakita ko po kung saan tayo nag-umpisa at bakit doon tayo nag-umpisa. Ayan, so bali ito pala mga sir yung CR na tinatiles natin. Ayan. So bali ito po pala, ito pong walling nito, bali hindi po ako ang nagtiles nito. So bali ang naabutan ko na lang po ito dahil yung nangyari po nito, bali tatiles na po sana, kaso nung unang pag-leak testing nito, kasi may bali second floor po kasi ito, at yung unang pag-leak testing nagkaroon po ng leak. Yan, so dito ito po yung mga na-repair. Ayan, ito po yung mga na-repair dito. At bali nung kahapon, yung nileg test ko na po ito, bali inulit ko po yung waterproofing nito. At bali yung nangyari po kasi nito is, kumbaga may tiles na itong walling nito, na-tiles na siya. At bago nag-waterproofing, kaya kung makita po natin, meron po yung mga awang-awang dyan sa gilid. So yung ginawa ko po, para hindi na po tayo masyadong gumastos, pwede pong yung mga awang dyan sa gilid, sa ilalim ng mga wall tiles na yan, pwede po nating siksikan na lang natin ng purong semento. So kung pupunuan natin siya bago po natin i-waterproofing. Kaya ganyan po yung nangyari. Ayan. Pero kadalasan po talaga kapag nag-waterproofing tayo, kailangan bago pa man tayo mag-install ng tiles ay i-waterproofing na natin, i-leak test na natin, siguraduhin na po natin walang leak bago po tayo mag-tiles. Dahil yung waterproofing po natin, kadalasan yan, kailangan dito sa walling nya, kailangan at least 20 cm o 15 cm yung i-waterproofing natin. Para kumbaga salang-sala talaga yung tubig. So kumbaga lahat lang talaga sa floor drain pupunta yung tubig. And so bali ito po pala yung una kong in-install kahapon. So bali hapon na po ito, kaya yan. So yan lang muna yung na-install natin. So may mga nagtatanong po sa akin kung bakit daw dyan ako sa floor drain nag-uumpisa. Kasi kung makita nyo, yan po yung floor drain. So dito po ako nag-uumpisa. Ngayon, bali papaliwanag po natin kung bakit dito tayo nag-uumpisa at kung bakit kailangan dito tayo mag-umpisa sa may floor drain. So karamihan po kasi na mga nakikita natin na mga nagtatiles is, kumbaga ginigitna nila yan. Halimbawa ito yung gitna, dyan sila nagunang, dito po sila unang nag-install. So ako naman, ang ginagawa ko po niyan, kung saan po yung floor drain, kaya kumbaga kailangan i-locate po natin yan, yung floor drain nya, yung eksaktong sukat ng tiles, bago po natin i-install yung buong kasunod nya. Halimbawa ito, yung unang-una po palang kailangan natin i-consider sa pagtatiles ng floor tiles ng CR is yung V-cut ng ating mga wall tiles. So kung mapapansin nyo po ito, ayan, so bali ito po yung ating V-cut. At kung mapansin nyo yung pinto, so kailangan kumbaga kapag nandito ka sa pinto, ayan, so kumbaga makikita mo diretso siya dyan sa may V-cut, magkatugma siya. So ganun din po dito sa kabila. Ayan. So kadalasan naman po niyan, minsan kapag hindi po eskulado yung CR is hindi po talaga magtatama dito. Pero kumbaga okay lang na kahit hindi siya dyan magtama, basta yung mahalaga yung dito sa may bungad. Yung kapag nandyan ka sa pinto, bungad, makikita mo na nakatapat siya dun sa V-cut. Ngayon, yan po yung kailangan natin i-consider. Kaya ito, bago ko po yan in-install,
kumbaga kinuha ko din yung ano niya, yung tutok, yung diretsyon nito. Itong V-cut na yan. Ayan, so ito po, bali pakita natin. Ayan, so itututok natin siya dyan sa may V-cut. Ayan. Ayan, so kailangan naka-eskwala din siya dito. Ayan. So ito po yung magiging space niya. So kumbaga medyo abala lang po talaga yung ganitong paraan, pero ito po yung masasabi ko na tama. So ngayon, kung bakit nga po tayo nag-uumpisa dyan sa may floor drain is kailangan po nating makontrol yung magiging clavy. Kasi kailangan kapag nandito po tayo sa CR is kailangan meron po tayong clavy. So ngayon, kapag nakita po natin, kasi kadalasan naman po niyan is yung pinakamababang parte ng ating floor tiles ng ating CR is yung floor drain syempre. So ngayon, doon natin uumpisahan yung ating clavy. Kumbaga doon natin kukunin yung pinakamanipis. Kaya dyan po yung kinuha ko. Ngayon, kapag nakuha po natin na naka-clavy na siya, so ibig sabihin, makiklavy na natin lahat dito. Nakabase dito sa may floor drain. So unang-una po sa dahilan kung bakit dyan tayo nag-umpisa sa ating floor drain is para maiwasan po natin at masiguro po natin na magiging yung ibang parte is mataas. Kumbaga yung masisiguro po natin na yung pinakamababa talaga is yung doon sa may floor drain. Kasi karamihan po tulad po nung nirepair nating floor tiles din ng CR ng nakaraang last week, nung last week. So yung nangyari po, yung tubig niya nandun sa gilid. So kumbaga wala siya sa floor drain. Ito po yung floor drain, yung tubig niya is nandun, na-stuck. So pangit po yun, lalong-lalo na kung nasa bungad. Kaya ganito po yung may sasuggest ko na paraan. Kumbaga unahin natin yung floor drain. Diyan tayo mag-uumpisa ng ating clavy. So ito, medyo mataas siya, naka-clavy din siya papunta doon. Ngayon, kasi kung mapapansin nyo po ito, nandito po yung water closet o yung inodoro natin. So kailangan pantay siya dyan, medyo mataas siya ng konti sa floor drain. So kasi ito po yung dry area natin. Yan po yung dry area natin. Ibig sabihin, kailangan medyo mataas siya dyan. So kaya ito, kung mapapansin nyo po, ito naka-clavy siya, papunta siya doon, tapos yan naka-clavy din, papunta doon dyan. Ayan. So bali siguro po nagkakaiba-iba rin po tayo ng paraan o yung diskarte sa pag-install o yung pag-install ng ating mga floor tiles. Pero hindi ko naman po sinasabi na mali yung paraan ng inuuna natin yung sa gitna. Yung akin lang po talaga is para masiguro natin na talagang magiging tama yung clavy natin. Ganun po yung ganun po yung paraan na ginagawa ko. Ayun, so hanggang dito muna po yung ating video at maraming salamat po sa panonood at sana po na may na-share akong idea o kung ano po ba yung tamang diskarte na ginagawa ko. Kumbaga, kung ano po yung diskarte na ginagawa ko sa pag-install ng floor tiles ng ating mga CR. Ayun, so sa mga hindi po lang nakasubscribe, pakiclick na lang po ng subscribe button at piliin nyo rin po sa notification yung all para lagi po kayong updated sa mga ganitong uri ng video. So maraming salamat po sa panonood.